Nung bata kami, tuwing Pasko excited kami laging tumanggap ng regalo. Pero yung regalo sa amin, hindi yung regalong binubuksan na may laruan sa loob. Ang madalas na regalo sa amin ay angpaw. Pera! Kaya nasa isip ko nun, okay, masaya pala ang Pasko. Lagi ka lang tatanggap ng regalo. Kaya ang meaning sa akin ng regalo nung bata ako ay yung bibigyan ka lang. Pero habang tumatanda ako, nagbabago yung meaning ng regalo. Kasi may mga nakikilala ka na, nagkakaroon ka na ng mga kaibigan. Kaya sa isip ko, uy, gusto ko siyang regaluhan ng ganitong bagay. Kaya fast forward nung nagkatrabaho na ako, nag-iba na yung meaning ng regalo. Dito kasi sa level na to, ito na yung level na alam nating hindi na kaya ni Santa pumunta dito sa Pilipinas. Kasi hindi gagana yung reindeer niya dito sa baha. So ang magpapanggap na Santa ay tayong may mga trabaho na. Isang araw habang namimili ako ng mga regalo, na-realize ko na, wow! Ang dami ko na palang bibigyan. Tapos naisip ko na, required bang magbigay ng regalo tuwing Pasko? Automatic na lang din kasi sa utak ko na nag-set ako ng budget para sa mga regalo. At nakafocus lang yung utak ko doon sa mga bibilhin kong regalo. Saka tanong ko lang din sa sarili ko na, dapat bang iregalo natin sa kanila yung mga gusto nila? Or kahit ano na lang? Kasi isang beses nagbigay ako ng regalo tapos sabi sa akin, huh, hindi naman ako naggaganito ah. Bakit ganito yung niregalo mo sa akin? Sabi pa niya sa akin kapag magre-regalo daw ako, dapat pag magre-regalo ka, yung gusto niya, hindi yung gusto mo. Kaya yung na-experience ko na yun, medyo binago yung mindset ko na, okay, sige, kapag magbibigay pala ako ng regalo, dapat yung magagamit niya at yung gusto niya talaga. Pero actually, may ganun na rin naman akong idea or ugali na kapag magbibigay ako ng regalo, gusto ko yung magagamit niya. Pero wala sa isip ko yung idea na kung ano yung gusto niya mismo. Magkaiba kasi yun. Halimbawa, magagamit niya naman yung baso, pero gusto niya pala sa Pasko ng plato. Minsan mahirap lang din kasing hulaan kung ano yung gusto nila unless alamin mo yun buong taon. At aabangan mo sa Pasko kung wala pa siya ng bagay na yun. Kahit hindi sa Pasko kahit sa birthday niya. Kaya kapag magre-regalo, nagtatanong na lang ako kung ano yung wishlist nila. Kahit 3 lang para malaman ko kung ano talaga yung mga gusto nila. Kasi ang hirap din baka mamaya yung mabili kong regalo para sa kanya, nabili na niya o ide-deliver na pala sa bahay niya. Maging problema pa tong regalo ko kapag dumoble yung ganitong gamit sa bahay niya. Sorry, kung ayaw mo, akin na lang kasi kailangan ko niyan. Kaya naisip ko din kaya pala nung bata kami, ampaw ang binibigay sa amin. Pera lagi ang regalo kasi siguro sa dami din namin nahihirapan silang mag-isip ng ireregalo para sa amin. Hindi kasi uso si Santa sa pamilya namin kaya wala kaming wishlist na ilalagay sa medyas na sinasabit sa bintana. Minsan lang uso si Santa kapag uutuin kaming mga bata na maging mabait para ibigay yung gusto. Dagiti ubing anagriing. Kinanatoy. Tapos kapag hindi nabigay yung wish pagkatapos ng Pasko, Hala, hindi kami may kasalanan yan. Baka naubusan na ng regalo si Santa. mga nanguuto. Ako naman yung nauto. Yung presyo din ba ng ibibigay mong regalo? Nagmamatter din ba? Naisip ko lang din kasi dahil sa panahon natin ngayon, parang mas lamang yung backstory ng regalo kaysa sa kung magkano yung ginastos mo para sa regalo. Kapag nakita mo siyang laging nagkakape, Lods, napansin ko kasi mahilig kang magkape. Lagi ka nagtitimpla kahit lumuwa na yung mata mo. Pansin ko nga, brown na rin yung mug mo kakakape mo. Kaya ito, binili ko pa to galing sa ibang planeta. Pampaputi to ng baso mo. Oh, maraming salamat. Napakaganda ng backstory ng regalong ito. Itatabi ko to hanggang sa dulo ng walang hanggan. Itong sponge na to, ito ang the best sponge na natanggap ko sa buong buhay ko. Minsan yung mga wishlist ng iba talagang mahal. Halimbawa na lang ako. Gusto niyo malaman wishlist ko? Gusto ko lang naman ng FX30 saka A6700 na camera. Yan ang lagi kong sinasabi. Pero alam ko naman na si Santa lang talaga makakapagbigay sa akin nun. Alam niyo kung totoo lang talaga si Santa, tagal ko nang meron nun. Pero kung may kakilala ako na ganito yung wishlist, ay grabe ka naman. Sige na nga, bibili na nga kita. Pag nanalo ako sa loto. Madami din kasing binibigyan ng regalo so minsan quantity over quality. Unless unlimited yung pera mo. Okay guys, lahat kayo paglabas nyo dito sa Christmas party, mag-uuwi kayo ng tig-isang kotse. Yung may kasamang payong. Minsan nga, trip-trip lang Yung binabalot mo pa sa mismong shape ng bagay na ireregalo mo sa kanya.
At guys, please lang, huwag yun ang gawin to sa mga bata dahil nakakatrauma to. Yung nang babackstab na lang sa inyo yung pagtripan nyo. Anyway, at naisip ko din no, what if yung mga taong sobrang daming tropa, binibilan niya kaya yun isa-isa? Or bati-bati na lang sa Pasko, at least nandun yung presents, di ba? Naisip ko dito sa point na to no, kapag sobrang dami mong kaibigan at sobrang close kayo, kung gaano kadami yung close friend mo, ganun din kadami yung regalong matatanggap mo. Pero parang ang hirap din nun no, kapag ikaw naman yung bibili para sa kanila. Imagine mo lagpas 100 yung mga kaibigan mo. Ilan ba Facebook friends mo? 2K? Bibigyan mo ba ng regalo? Ay, hindi mo pala kaibigan lahat yan. Pero kung di ka naman makatanggap ng regalo sa Pasko mula sa taong ine-expect mo na bibigyan ka, kaibigan mo man yun or kamag-anak mo, baka wala naman kasi kayong pinagsamahan sa loob ng 1 taon. Inaaya ka niyang lumabas pero sinisin mo lang. Hindi porkit kamag-anak mo yan or close friend mo na sobrang close talaga kayo, hindi mo naman siya dinadamayan kahit 1 beses sa 1 taon at sa mga oras na kailangan kanya. Yun na yun. Yun na yun. Wala ka ding regalo. Charot lang, walang kwentang reason yun para hindi ka bigyan ng regalo. Pero kahit anong regalo ang matanggap mo, mahal man yan o mura, gusto mo man or hindi, kailangan mo man or hindi, magpasalamat ka kasi naalala ka nung taong yan. Kaysa yung binigyan ka na nga, nagreklamo ka pa. Sino ka ba? Nagbigay ka ba? Kasi ang tunay na meaning ng regalo ay hindi lang yung pagtanggap tulad nung bata pa tayo. Noon, ang alam lang natin sa regalo ay yung saya kapag may inaabot sa atin. Yung ampaw, laruan, basta libre. Pero habang tumatanda na tayo, mapapaisip ka talaga eh. Ang regalo ay hindi tungkol sa pagtanggap. Ang meaning ng regalo ay pagbibigay sa isang tao nang walang hinihinging kapalit. Oo, ba't hinihila mo? Nagmano ka na ba? Nag-bless ka na ba? Oo. Pero sa totoong buhay, pag tumatanda ka, nare-realize mo na dumadami yung inaanak mo nang hindi ka pwedeng tumanggi. Tapos, ang dami mo nang bibigyan ng regalo. Tapos sisingilin ka na. Kaya ang dami nagtatago. Ay, saya na maging bata. Sa akong sobrang close kayo tapos wala kang regalo para sa kanya tapos siya merong regalo para sa'yo, okay lang yun, no? Huwag kang makonsensya ka kasi syempre may pinagsamahan. Hindi, joke lang. Okay lang yun. I-overthink mo na lang mamayang gabi. Bawi ka na lang next time. Hindi, pero kung wala talagang budget, diba, bakit mo naman pipilitin? Hindi naman siya required. Hindi, pero makonsensya ka na lang kasi wala kang binigay na regalo sa kanya tapos binigyan ka niya tapos ang ganda-ganda ng bigay. Diba? Makonsensya ka. Joke lang. Merry Christmas, guys. At Happy New Year. Wala kayong matututunan sa akin. Yun lang. Ay, subscribe pala. Bye. Meron nga pala tayong unofficial merch na nirelease ko. Sobrang laking discount nito kasi unofficial pa. Pero kapag nirelease ko na, yun na yung original price niya. So, yun lang. Andyan lang yung link hanggat meron pa. Bye!